Magandang araw mga katraga. Andito tayo ngayon sa C5 Extension sa may Paranaque para ibahagi ang aking 12 reasons kung bakit Honda ATV scooter ang aking napili instead na ibang brands. Itong 12 reasons na to ay personal reference ko lamang po para ibahagi sa inyo at magkaroon kayo ng idea just in case na kukuha kayo ng mga motor, lalo na yung mga scooter type at any brand ng motor. Review natin to mga katraga. Here we go! Bago natin umpisahan mga katraga, ipapakilala ko lang sa inyo ang aking motor. Ang pangalan niya ay si Mr. JRP na may kahulugan na Mr. which means Matt Red, then JRP which means Janine, Romulo, tsaka Sam. Yan po yung initials ng aming mga pangalan na in-incorporate namin para maging pangalan ng aming motor. Okay, ito siya. Number 1 sa ating 12 reasons, scooter type. So first option ko kaagad mga katraga ay scooter type. Kasi, to be honest, hindi po ako marunong ng motor na may cambio. Kaya X na kaagad sa akin yon. Ano ba ang kagandahan at advantage ng scooter type? Ito ay gas and go system, kaya madaling i-operate, convenient, at comfortable lalo na sa mga city driving na alam naman natin na dito sa Metro Manila na traffic is life. Number 2 sa ating 12 reasons, liquid cooling system. Ang main advantage naman ng ganitong features sa isang motor ay sa mga malayo ang biyahe na mararamdaman mo na panatag ka or meron kang peace of mind na hindi mag-overheat ang motor na dinadala mo. Mas mainit pa dito ang ulo ng misis mo o ng jowa mo na tuwing nagpapaalam ka ay hindi ka pinapayagan na mag-rides kasi ayaw nilang mag-rides ka. Number 3 sa ating 12 reasons, siyempre ang kanyang safety features. HSTC or Honda Selectable Torque Control. Ano ba ang function nito? Ang purpose or function niya ay pababagalin ang ikot ng gulong sa likod para maging synchronize sa ikot ng gulong sa harap kapag may madulas na area or uneven road condition para mas maging safe tayo. Although sa ibang mga rider, lalo na kapag paahon ang area na inaakyat natin, medyo hindi sila komportable kapag ganitong sistema, walang problema po doon mga katraga. Ang HSTC ni Honda ADV ay pwede rin pong i-off para mas ma-operate nyo yung motor na ayon sa inyong gusto. Meron din itong ESP or Enhanced Smart Power Plus, built-in voltmeter kung saan makikita at malalaman natin ang buhay ng ating baterya. At isa pa sa kanyang safety feature ay ang kanyang side stand engine cut-off. Ang purpose naman nito mga katraga ay kapag naka-side stand ang ating motor ay hindi natin siya mapapaandar. At kung naka-andar naman siya mga katraga at bigla natin siyang sinide stand, mag-automatic cut-off ang ating motor. Number 4, syempre ang kanyang braking system. Ang front naman or unahang gulong ng ating motor ay equipped with single hydraulic disc with ABS or anti-lock braking system. Ito ay dinisign upang matulungan or maiwasan ang front brake sa paglalak kapag gumawa tayo ng hard braking. Ito ay nakakapag-provide ng smooth na braking power pag merong sudden stop or biglaang paghinto. Pag naka-ABS ka, nothing to worry kasi ito ang pinaka-safe na preno sa ngayon.
Ang rotor niya naman or ang kanyang disc brake, stock pa lang, panalo na. Naka-dual caliper na rin ito at ang brand nito ay Nissin. Ang likurang bahagi naman ay single hydraulic pero hindi pa ABS. Pero goods na to mga katraga. Number 5, syempre ang kanyang fuel consumption. PGM-FI or Programmed Fuel Injection. This feature helps provide outstanding power with reduced emissions and better fuel efficiency. Wow, English! Sa madaling salita, mas matipid na po ang fuel consumption ng ating ADB 160 between 45 to 52 kilometers per liter, depende pa rin sa ating paggamit. May mga iba't ibang factors din kasi tayong mga katraga na dapat isaalang-alang kung bakit iba't iba ang ating mga fuel consumptions. Ito ang halimbawa. Paggamit natin ng ating silinyador or ng ating throttle, depende sa ating pagpiga. Nakakaapekto din ang bigat ng rider at kondisyon ng ating mga kalsada. So ang ating unit ay mayroong fuel capacity na 8.1 liters. Yung 8.1 liters na to mga katraga, bitin pa ba or ayos na? Well, kung titignan natin ang ating mga unit, para sa akin, ayos na to mga katraga yung 8.1 liters. So malayo-layo na siguro mararating natin ito kapag nag-rides tayo bago tayo makahanap ng isang gas station or bago tayo magpakarga kapag nabitin pa tayo sa ating gasolina. Isa pa sa nagustuhan ko sa ating unit ay ang kanyang idling stop system. Ang purpose nito mga katraga, within 3 to 5 seconds kapag naka-on ang ating idling stop system ay magsha-shut off ang ating makina. Hindi na natin siya kailangang i-start. Pigain lang ulit natin ang ating throttle, alalay lang ng konti sa preno at aandar na ang ating unit. All in all mga katraga, ayos na sa akin to ang kanyang fuel consumption. Mas matipid pa to kaysa sa jowa mo or sa asawa mo tuwing nagmumol kayo na mas magastos pa kaysa konsumo ng gasolina ng motor mo. Number 6 sa ating 12 reasons, syempre ang kanyang suspension system. Ang front naman po or ang unahang bahagi ng ating suspension system ay meron na pong telescopic fork. Hindi pa nga lang po siya upside down pero for me, ayos na to mga katraga. Nasa preference na to ng ating mga rider kung gusto nyo pong palitan ng ating fork. Sa likurang bahagi naman, meron na siyang dual shock sub-tank absorber at ang ating brand nito mga katraga, Showa brand na. Alam nyo rin ba mga katraga kung gaano ka-reliable at kung gaano kaganda ang ating Showa suspension? Dito masasabi natin na stock pa lang, ayos na. Panalo! Dahil sa ganito kagandang suspension system, ito ay nakapagbibigay ng maganda at maayos na bouncing performance kahit ano pa ang road condition. Alam naman natin mga katraga na dito sa Pilipinas, ang kalsada ay kakaiba. Minsan ayos na, sisirain pa at yung sira na, mas sirang-sira pa. Pag ganito ang sistema, hindi ka mag-aalala pag ADB ang dala mo kasi wala kang dapat alalahanin sa tibay at ganda ng kanyang suspension. Number 7 sa ating 12 reasons, full digital panel. Maganda, modern, stylish, at napaka-advanced na ng kanyang panel. Dito, makikita din natin ang kanyang tachometer or ang kanyang RPM indicator, speedometer, HSTC, high beam indicator, temperature check, at syempre, meron na rin tong orasan or timer. Kung mapapansin nyo mga katraga, wala na tayong makikitang kahit anumang pindutan sa gilid or nasa ibabang part ng ating panel. Ang makikita na natin ay ang kanyang joystick. Para lang tayo naglalaro ng NBA 2K. Napakadali lang ding i-navigate ang ganitong sistema. Para lang tayo naglalaro ng video game o naglalaro lang tayo ng arcade. Ganito lang po ang ating sistema. Top, bottom, left and right kung gusto nating palitan ng icon o ang ating mga features na nakikita natin sa ating panel. Ang kanyang panel ay meron na ring visor na kung saan ang purpose nito kapag matindi ang sikat ng araw, hindi nakakasilaw ang ating panel pag tumitingin tayo. Number 8 sa ating 12 reasons, full LED lights. Masasabi na rin nating stylish, modern at ang ganda ng ating lighting system kasi all LED na ang gamit ni Honda sa ganitong ADV natin. Ito ay equipped with split LED light sa harap at meron din itong daytime running light.
Meron na din tong maayos at matibay na turn signal na meron ng maganda at meron na ring stylish na dating. Ang taillights naman nito mga katraga ay equipped ng isang magandang safety feature na kung tawagin ay ESS or Emergency Stop Signal, na kung saan kapag hihinto tayo na mabilis ang ating takbo ay mas magliliwanag ang ating taillights para mas maging indicator ito sa ating mga kasunod. Isa pa sa magandang feature nito ay meron na itong built-in hazard light na isa sa pinaka-importante na bahagi sa ating lighting system. Meron na rin itong high beam at low beam switch na perfect kapag madilim o hindi maayos ang ilaw ng kalsada. Sayang nga lang, wala pa tong passing light. Hindi pa nilubos-lubos ni Honda. Siguro sa susunod na mga lalabas na unit, yun, makakabitan nila. Pero passing light is napakadali namang ipakabit sa mga after sales market. Kayang-kaya mo ng gastusan yan. Masyado mo nang inaasa kay Honda lahat. Ikaw na bahala dyan. Number 9 sa ating 12 reasons, syempre, ang kanyang power. Pagdating naman sa power nito, tsak naman, mas malakas pa to sa ingay ng kapitbahay mo. Meron na din itong displacement na 157cc or cubic centimeter engine, 4-stroke, 4 valves, maximum power na umaabot ng 15.8 HP at 8,500 RPM, at meron din itong torque maximum na umaabot ng 14.7 Nm at 6,500 RPM. Siguro naman mga katraga, satisfied ka na sa ganitong power at displacement nito sa scooter type na motor. Hindi na to kagaya ng nililigawan mo. Nasa una lang ganito o ganyan, bandang huli, pipitinin ka lang. Walang ganyan sa ADV 160. Number 10 sa ating 12 reasons, adventure type scooter. Perfect din to sa konsepto natin bilang trabaho gala na kapag day off sa trabaho, pwede tayong gumala. Dahil sa kanyang dual sport design ng mga gulong, perfect talaga to pang adventure. Hindi lang to pang highway, kahit mapa-rough road man laban ng ating mga gulong. Pwedeng-pwede siya, lalo na kapag mapunta tayo or maligaw tayo sa mga probinsya na kung saan hindi consistent ang highway. May mga part talaga na rough road pa, lalo na kapag abutan pa tayo ng ulan or masamang panahon. Wala tayong dapat alalahanin kasi makapal at malapad ang ating gulong, at dahil dito, nakakapag-provide ito ng more stability in any riding condition. Ang unahan or ang front na gulong ay may sukat na 110 by 80 by 14. Ang likuran naman or ang back ay merong 130 by 70 by 13 na sukat. Tubeless ready na rin ang mga gulong nito, harap at likuran, kaya ayos na ayos na. Perfect na to, pang biyahe at pang adventure. 11 sa 12 reasons, ang kanyang storage. Ang kanyang clearance. Ang storage niya ay umaabot ng up to 30 liters ang capacity. Although malaki na ang kanyang storage, sinubukan kong ilagay ang aking full face helmet, pero sa kasamaang palad mga katraga, hindi po siya kumasya. Since adventure type naman ang ating scooter, perfect din tong palagyan ng top box. Siguro naman sa top box, kakasya na ang mga helmet natin at ang iba pa nating gamit. The same time, since malawak ang storage natin doon, mas marami tayong madadalang mga gamit or mga pagkain or something na mga ganyan, tools, whatever, kapag tayo ay mag-adventure or mag-out of this town or gagala kasama ang pamilya, tropa, asawa, wag lang yung illegal. Meron na rin itong ground clearance na 165mm, mataas na to, above average na to kaysa sa mga usual na scooter. Sa ganito kataas na to mga katraga, sigurado hindi ka sasabit. Meron na rin tong seat height na 780mm, mas pinababa na kaysa sa previous model. Dahil dito, perfect na perfect to mga katraga sa mga height at sa mga tayuan nating mga Pilipino na hindi tayo biniyayaan ng katangkaran. Pasok na pasok pa rin sa atin to at kayang-kaya nating imaneho ang ADV 160. Yon mga katraga, at nandito pa rin tayo sa C5 extension, at dito ngayon kasama ko ang aking kaibigan na matagal nang nagmumotor, almost 3 years or 6 years mahigit na po siya nagmumotor, at ipapasubok natin sa kanya ang ating Honda ADV at tatanungin natin siya kung ano yung kanyang naging personal experience. Kasi ako, to be honest, baguhan na ako sa pagmumotor, kaya hihingi tayo ng tulong sa expert. Ito, kakausapin natin siya.
nandito pa rin tayo ngayon sa C5 Extension kasama ang aking kaibigan na malupit. Ano pangalan mo, Noy? Aldrin? Aldrin? Yes, sir. So matagal na po siya nagmumotor. Ang kanyang gamit na motor ay itong kanyang Honda Click na matikas na kung saan saan na nakakarating sa parte ng Pilipinas. Susubukan niya ngayon ang ating Honda Click at susubukan niya ngayon mga katraga si Mr. JRP para mahingi natin ang kanyang personal experience. Ready ka na, Noy? Ready na? Yun na nga mga katraga at nakaikot na yung ating idol. So Noy, bilang matagal nang nagmumotor, anong na-experience mo, Noy, sa ADB natin? Na-experience ko, una sa lahat, yung handling niya, napakaganda. Okay. Given na malaki ang body niya at mabigat siya. Pero yung handling niya, sobrang kala mo, maliit lang ng scooter type ang dala mo. When it comes to safety naman, number one, napansin ko itong idling stop niya. Okay. Within 3 seconds, magsha-shutdown ng motor. Pero pag ginanto mo, pinihit mo ulit ang throttle niya is mag-start ulit ang motor. Ngayon, sa performance naman, no, yung tinatawag natin na damba, yung unang tiga mo nito, napakaganda, very smooth, walang kalampag. Sana all. Napakaganda astig niya. Malakas ang kanyang ang power ng ADB ngayon. Medyo nga lang siya, medyo hindi nga lang siya talaga pang singitan, pero pang pang long ride. So Noy, sa usapang comfort naman, bilang matagal na nagmamaneho, komportable ka bang gamitin? Oo naman. Katraga kasi unang-una yung seat niya napakalapad compare sa mga nagamit kong motor. Yung lapad nito, yung lapad ng seat niya from rider and pillion, napakalapad. Unless kumpara mo to sa ibang mga previous na nagamit ko, mas malapad tong, napaka-comfortable, hindi siya masakit sa puwet unlike ng ibang nagamit kong motor. Pwede ka ba umidlip dyan? Ngayon na, i-dip na to. Ngayon sa comfort naman, pagdating sa pillion, number one kasi nagre-reklamo mga commander natin, no, mga misis, girlfriend, na masakit sa puwet pag naglo-long ride o nabiyahe kasi maliit lang yung cushion niya, yung pinakaupuan. Pero ito, tingin ko hindi magre-reklamo kasi number one, malapad to, meron pa nito dito. So dagdag na to, suporta sa kanilang hita. So walang problema, tapos malapad din ang step nut. Unlike sa iba na maninipis lang, parang bilog lang na ito malapad, talagang hindi siya mangangalay sa paa. Goods na goods to. Yan! At dahil nandito na tayo sa last part ng ating video, hindi pa po dyan natatapos mga katraga. Ito pa ang kanyang mga additional features. Meron na din itong mahaba at adjustable na windshield, transparent at may cutaway design. Since adjustable ang windshield nito, perfect ito for aerodynamics lalo na kapag naglo-long ride tayo. Sumunod ay ang kanyang looks. Pag tinignan natin sa may bandang harapan, parang karakter sa Transformer. Saka ang angas ng kanyang mga kantuhan na lalong nagbigay sa kanya ng masculine at brusko na looks. May makapal at matikas na din ito na fender sa harapan at tire hugger naman sa kanyang likuran. Glossy black ang appearance ng mga to. Goods na goods to lalo na kapag umuulan at may nadaanan tayong mga maputik na kalsada. Pagdating naman sa kanyang handlebar, naka-tapered handlebar na with metallic gold coating kaya brusko ang datingan at ang lakas ng appeal ng ganitong handlebar. Saka malinis tignan kasi naked handlebar na ang ating ADB 160. Sa kaliwang bahagi naman sa lower part ng kanyang handlebar, makikita natin ang kanyang glove box. Kasya dito kahit cellphone, wallet at pati basahan, syempre pwedeng-pwede dito ang ating mga gloves. Naka-USB ready na rin to mga katraga kaya perfect kapag maglo-long ride tayo at nating to worry na tayo na malobat ang ating mga gadgets kasi anytime pwede tayo mag-charge. Siguraduhin lang natin na aalisin natin ang ating mahalagang gamit pag bumaba tayo kasi wala pong lock ang ating glove box. Naka-keyless system na rin ang ating unit kaya modern at advanced na ang ganitong system. Ganito lang siya i-operate. Press lang natin ang kanyang knob. Isang click sa kanan para mabuksan ang fuel at ang seat storage nito. Isang click pa para i-start naman ng ating unit.
Ang footrest naman nito ay malapad at meron pang footrest extension, kaya goods na goods ito sa mga long ride kasi hindi nakakangalay. Pagdating naman sa muffler nito, stock pa lang, panalo na. Goods na ang appearance ng ating muffler. Meron itong two-tone combination, black and aluminum silver, at para itong wepo ng isang karakter sa ML. Pagdating naman sa kanyang upuan, kitang-kita natin ang high quality na pagkagawa nila dito. Napaka-elegant at napaka-durable ng dating ng upuan natin, lalo na yung kanyang mga tahe. Yung stitches pa lang, pangmalakasan na. Nakatuto na rin yung ating upuan, iba yung sa rider, then iba din yung kulay nung nasa angkasan. At dahil dito, ang ganda ng pagkadating nito, physically, astig tignan. Tapos, dahil sa ganda ng upuan na to, medyo may kalaparan siya, kaya yung aangkas sa atin talaga namang komportable. Hindi mangangawit ang puwet niya kahit malayo pa ang ating pupuntahan. Last but not the least, sa ating 12 reasons, ang pang number 12, value for money. Sa lahat ng features, advantages, mga specs na nabanggit natin kanina, matatanong ba natin sa sarili natin na sulit ba ang pagpili natin sa scooter na to? Well, para sa akin, although to be honest, first time ko nagkaroon ng scooter or motor. Ang unang inisip ko rin talaga is yung value, magkano ba talaga or something na ganyan. Bilang sa ating mga Pilipino, yun ang unang-una natin talagang isnaalang-alang. So, sa akin, inisip ko na yon. Para sa akin, sulit talaga siya. May cash value siya mga katraga na 166 to 168,000 depende sa kasa na mapagtanungan namin. I-comment nyo po sa baba kung sulit ba to sa halaga niya. So, meron din silang ino-offer na installment. May minimum sila na down payment na at least 20 or 25,000. Ma-avail nyo na ang 2 years or 3 years installment or 1 year installment. Depende sa inyo kung saan kayo mas komportable at kung saan mas magaan sa inyo. Sana po kahit papano mga katraga nakatulong ang aking ginawang mumunting review at mumunting mga suggestions sa inyo. Sa mga kagaya ko na pumipili pa or hindi pa nakapili ng motor na gusto nilang bilhin. Nasa sa inyo po yan mga katraga kung ano ang mas preferred nyo na unit or motor as long as magiging masaya kayo. Lagi nyo tatandaan, ride safe, pray before you ride, and always enjoy.